Ayan. Hi, amazing morning. Amazing morning po sa lahat ng kasama natin ngayon. Ayan, so nakakatuwa lang no na yan nagkita-kita ulit tayo at maganda ulit yung yung panahon natin. So shout out sa lahat ng mga kasama natin ngayon. So ngayon, itong pag-uusapan natin is alam ko malaking part to na sa journey mo habang ginagawa mo to yung business at sobrang laking tulong to sa'yo. Okay, lalo na kung ikaw, isa ka sa mga bago o 6 months and below, 'di ba? So 1 year and below. Okay, so bakit natin nasabi na bago pa rin yung mga gano'n? Kasi ang negosyo para ma-establish mo siya, it takes 5 to 10 years. Establish, ibig sabihin kahit hindi na kailangan ng presensya mo, kumikita ka na. Okay, so yun yung purpose kung bakit may ganito tayong klaseng mga training, seminar, mentoring, okay? Para mapaghandaan natin yung parang sa pag-establish, 'di ba, ng negosyo natin. So, ayan, thank you sa mga nagpa-participate ngayon, no? And I appreciate your comment. So, maganda, no? Panoorin natin 'to hanggang dulo, okay? Para unawain natin at subukan din natin. So, I suggest kung meron kang ballpen, 'di ba? Ballpen and notebook na ginagamit mo sa negosyo, maganda gamitin mo. Okay, kasi this time meron tayong exam or meron akong ipagagawa na kailangan masagot mo at kailangan ngayon din maibigay mo. Okay lang ba 'yon? Ayan, so let's start. So our topic is part siya ng growth natin sa negosyo para makuha natin or ma-build natin yung passive income na gusto natin. Okay? So actually 'no, sa topic na 'to, profession siya sa ibang lugar, sa ibang bansa, 'di ba? Hindi lang dito sa Pilipinas nagagamit siya at saka kahit saan. 'Pag nag-apply ka ng trabaho malalaman malalaman mo na ito pala yung, binibigay sa'yo or sabihin natin pagka ikaw mismo nagtayo ka ng sariling negosyo or ikaw mismo nandito ka sa negosyo natin at naghahanap ka ng mga nakakausap mong tao, may mga nakakasalamuha ka, ito yung kailangan. Okay kaya maganda na mapakinggan mo siya at maintindihan mo kasi sa topic na 'to, kapagka nai-apply mo naman siya, na-master mo, nai-apply mo sa sarili mo na may ganito palang klase ng, tao or pag-uugali or, kung sino man, 'di ba? Or ano, makikita mo kaagad, madali mong makikita. Okay kaya, maganda itatak natin sa puso't isip natin, tutukan muna natin kung halimbawa ako lang naman ang pinakikinggan mo, okay para sa'yo 'tong topic na 'to. Maganda makapag-focus ka para matutunan mo siya. So ayan, let's start. Let me share my screen 'no. Kung hindi mo pa ako kilala, okay I'm Jeremiah Bantog, dati akong seaman pero now ginagawa ko na yung, 'tong opportunity natin sa online ng, full-time na. Ibig sabihin wala na akong ibang ginawa, wala akong ibang negosyo, ito lang nakatulong sa'kin at through this business kumita na po tayo ng milyon. Okay hindi na lang isa, dalawa, tatlo, apat, lima, 'di ba? So yun na po yung, nakuha natin, eh, through this opportunity 'no, nagkaroon na tayo ng dalawang sasakyan at yung isa sports car. Okay nagawa na rin natin yung makabili ng mga bagay na dati pangarap lang, 'di ba, yung mga luxury items. Ngayon through this opportunity, nabago na yung buhay natin from dating walang-wala to ngayon meron na, okay. So 'yan, kaya kung ikaw, ang tingin mo sa opportunity na 'to is part o puwedeng makatulong sa'yo, maganda seryosohin mo siya. So sa topic na 'to, okey, ito lang din yung naintindihan ko. Ito lang din yung natutunan ko kung paano paano nga ba natin gagawing tama or maintindihan yung negosyong ginagawa natin. So ayan, i-share ko lang yung screen ko 'no, 'yan. So meron tayo dito na kung saan sabi ko nga ay may hinanda ako para sa atin na alam ko na kapagka in-apply natin sa sarili natin, okey, eh, magbibigay siya ng magandang resulta.
Gusto mo ba yan? Bawa, ano ba yung nagustuhan mo? Bakit ka nag-join dito? Hmm. Ano ba yung nagustuhan mo? Bakit ka nag-stay? Bakit ka or bakit mo naintindihan yung negosyo pa? Ano bang na, ano mo? Di ba? So, ito, yan. Una sa lahat, no? Tulad ng sinabi ko, itong topic na to, kapag in-apply mo, makakatulong to sa growth mo at sa negosyo mo. Habang hinahanda mo yung sarili mo, no? Sa future. Okay? Una sa lahat, kailangan i-make sure mo na makuha mo to, makapag-exam ka. So, ito yung tinatawag na DISC. Okay? DISC, ito yung personalidad mo. Maaring ikaw, mga tao na sa paligid mo, kausap mo, di ba? Anak, apo, di ba? Yung mga, basta lahat, dun mo malalaman. Ngayon, kailangan makapag-exam ka. So, kuha ka ng papel, di ba? Isulat mo sa papel, sulat ka ng 1 to 24. Yan. Ngayon, ito yung question. Oh. Pero yung bago natin puntahan yung question, no? Ano nga bang rason bakit natin kailangan ma-master to? Una sa lahat is to identify, di ba, the type of observation focus on relation needs. Okay? Yung makita mo, makilala mo yung sarili mo. Base sa nakikita sa iyo ng ibang tao o yung obserbasyon mo sa sarili mo. Makikilala mo kasi yung sarili mo eh. Kaya sabihin natin na ang part na to, kaya siguro hindi mo pa nagagawa yung negosyo kasi baka mamaya hindi mo pa kilala yung sarili mo. Focus on relational needs, develop positive attitude, take versatility, step to your prospect and business partners, strength and weakness tendencies. So, ito, sabi ko nga, kapag naintindihan na natin siya, okay, magbibigay siya sa'yo ng napakagandang resulta. Okay? Kung gusto mong magka-passive income, eto na yon. Okay, so let's take the exam. Okay? So, meron akong ipapakita rito na kung saan kailangan um, maibigay mo kung ano yung ikaw. Hindi yung kung ano yung gusto mo. Ikaw mismo, ano ka ba? Ano ba ikaw? Okay? So, yan, pagka pinlash ko sa screen, babasahin ko isa-isa. Okay, tapos sagutan mo. Okay lang ba? So, susulat lang tayo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hanggang 24. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24. Sulat mo lahat yon. Okay? Tapos, pagka naisulat mo na, pag naisulat mo na, yan, dyan na tayo magsisimula. Yan, papakita ko na yung yung screen. Yan, nakikita na po ba? Ito, number 1. Sa number 1, okay, sabi dito, kailangan, isusulat mo lang itong A, B, C, D kung ikaw yung tao na yon. Halimbawa, oh, ikaw ba yung taong A, restrained or matimpi? So ganun siya. Lalagay mo, kung ikaw yung taong A, lagay mo sa number 1 mo, sulat mo A. Okay? Pero kung ikaw yung taong B, oh, forceful o mapuwersa, sulat mo B. Okay? Kung ikaw yung taong C, careful, maingat, sulat mo yung C. At kung ikaw yung expressive, yung taong expressive, sulat mo naman yung D. So ano ba yung personality mo dyan? A, B, C, or D? Okay? Ganun siya. Ganun din hanggang sa matapos mo yan lahat. So, pangalawa, ikaw ba yung taong pioneering, tagapagsimula? Oh. B, ikaw ba yung taong correct? Oh. Or wasto?
C, ikaw ba yung taong exciting, nakakaengganyo? O D, ikaw yung taong satisfied o kontento? So A, B, C, or D, ano ka dyan? Ano yung ikaw? Yung pag-uugali mo? Yung ikaw mismo, hindi yung gusto mo yung ikaw. Okay? So number 3, sa A, willing o handang tumulong. B, ikaw ba yung taong mapagduda? C, ikaw ba yung taong indecisive o mapag-atubili? D, ikaw ba yung taong unpredictable o mahirap kilalanin? Okay? So, ano na tayo? Number 3, no? Number 3, handang tumulong. Ayan, animated, maliksi. Ah, C, malakas ang loob. D, precise. Yun yung pala yung number 3. Oh, yan. So, number 4, ikaw ba yung taong argumentative? Okay? Ikaw ba yung taong mapagduda? Number 4 po ito Oh, ikaw ba yung taong indecisive, mapag-atubili? O ikaw yung taong unpredictable? Yan. So kanina, ito yon. Ngayon, number 5, respectful. Ikaw ba yung kagalang-galang? Okay? Sa letter B, ikaw ba yung outgoing? Letter C, ikaw ba yung mapagpasensya? At letter D, ikaw ba yung mapaghamon? Okay, number 6, ikaw ba yung taong persuasive o nakakakumbinsi? Letter B, ikaw ba yung self-reliant o pagtitiwala sa sarili? Letter C, ikaw ba yung taong logical o logical? Letter D, ikaw ba yung taong gentle or banayan? Number 7, ikaw ba yung taong cautious o maingat? Okay? Letter B, ikaw ba yung even-tempered o matiwasay? Letter C, ikaw ba yung taong decisive, mabilis magdesisyon? Letter D, ikaw ba yung life of the party o bibo or kwela? Yan. So, number 8, ikaw ba yung taong sikat? Letter B, ikaw ba yung taong assertive or asertibo? Letter C, ikaw ba yung taong perfectionist? Okay? Letter D, ikaw ba yung taong generous, mapagbigay? Okay? Number 9, ikaw ba yung taong colorful, makulay? O ikaw yung taong modest o mahinhin? C, ikaw ba yung taong easygoing o magaan kasama? At letter D, ikaw ba yung unyielding, nakakatayo sa sariling paa? Okay? Number 10. Number 10, ikaw ba yung taong systematic, masistema? Okay? So, sagutin po natin yan. Lagyan po natin ng A kung ikaw yung tao na yan. Lagay mo A sa number 10. Okay? Pero kung ikaw naman yung tao na letter B, optimistic, positibo mag-isip. Ikaw ba yung taong persistent o matyaga o ikaw yung taong di accommodating o matulungin? Alin ka dyan? Ano ba yung pag-uugali na meron ka dyan? So number 10 na po tayo. Ngayon, 11 na. Oh. Letter A, ikaw ba yung taong relentless? Letter B, ikaw ba yung taong humble, mapagpakumbaba? Letter C, ikaw ba yung taong neighborly o magiliw?
O letter D, ikaw ba yung taong talkative o madaldal? Okay? So, number 12, ikaw ba yung taong friendly o palakaibigan? O, o B, ikaw yung taong observant o mapagmasid? Okay? C, ikaw ba yung taong playful o mapaglaro? At D, ikaw ba yung taong strong-willed o matatag ang loob? Okay? O mapagpasya. Number 30 na po tayo. Ikaw ba yung taong charming, kahali-halina? B, ikaw ba yung taong adventurous o mapagsapalaran? C, ikaw ba yung taong discipline or disiplinado? At D, ikaw ba yung taong deliberate o nag-iisip ng mabuti? 14, okay? Ikaw ba yung taong restrained o matimpi? B, ikaw ba yung taong steady o matatag? C, ikaw ba yung taong aggressive o agresibo? At D, ikaw ba yung taong attractive o kaakit-akit? Okay? 15, ikaw ba yung taong enthusiastic o masigla? B, ikaw ba yung taong analytical o analytical? O, C, ikaw ba yung taong sympathetic o mahabag? D, ikaw ba yung taong determined or determinado? Number 16, ikaw ba yung taong commanding o mapag-utos? B, ikaw ba yung taong impulsive o pabigla-bigla? C, ikaw ba yung taong slow-paced o mabagal? At D, ikaw ba yung taong critical o mapanuri? Okay, mapanuri. 17, ikaw ba yung taong consistent o di nagbabago? Letter B, ikaw ba yung taong force of character? O, o letter C, ikaw ba yung lively, masigla? At letter D, ikaw ba yung taong laid back o komportable? 18, okay? So, nakakailang ka na. Yan. So, 18, ikaw ba yung taong influential o maimpluwensya? Ikaw ba yung taong mabait? Letter B. Letter C, ikaw ba yung taong independent o di umaasa sa iba? At letter D, ikaw ba yung taong orderly o maayos? Okay? Pili ka lang kung ano yung pag-uugali na meron ka dyan. Next, ikaw ba yung taong idealistic? Letter B, ikaw ba yung taong popular? Popular, sikat. Oo. Letter C, ikaw ba yung taong pleasant, kaaya-aya? Okay, letter D, ikaw ba yung outspoken, masalita? Okay? 20, ikaw ba yung taong impatient, maiksi ang pasensya? Okay? Letter B, ikaw ba yung taong seryoso, serious? Letter C, ikaw ba yung taong procrastinator o mapagpaliban? At letter D, ikaw ba yung taong emotional or emotional? 21, last four na lang po. Okay? Ikaw ba yung taong competitive o makumpetensya? Letter B, ikaw ba yung taong spontaneous o kusang loob? Letter C, ikaw ba yung taong loyal o tapat? At letter D, ikaw ba yung taong thoughtful o maalalahanin?
Okay? Last three. Okay? Number 22 po, self-sacrificing o mapagsakripisyo. Ikaw ba yung taong mapagsakripisyo o self-sacrificing? Letter B, ikaw ba yung taong considerate o mahabagin? Letter C, ikaw ba yung taong convincing o nakakakumbinse? Letter D, ikaw ba yung taong courageous o matapang? Okay, last two. Number 23, ikaw ba yung taong dependent o mapang-asa? Letter B, ikaw ba yung taong filthy o mapag-alpas? Filthy. Okay? So letter C, ikaw ba yung taong stoic, makubli sa emosyon? Or D, ikaw yung pushy, pagkukusa? Ayan. So, ikaw ba yung, last no? Ikaw ba yung taong tolerant, mapagtiis? Letter B, ikaw ba yung taong conventional o makonbensyonal? Ikaw ba yung taong letter C, stimulating? O ikaw yung taong letter D, directing, mapagturo? So, lahat po ba yan ay nasagutan mo? So, kung hindi mo pa nasagutan yan, maganda, basahin mo pa, okay? Para alamin mo kung ano yung para sa'yo. Yan, bibigyan kita ng at least 30 seconds. Okay, 30, 29, 28, 27, 26. So, sagutan mo lang hanggang sa mabuo mo. So, kung okay na, sagutan mo na, okay, dito na tayo sa sagot. So, ano bang ilalagay natin? Kung ang sagot mo sa number 1 ay B, ilagay mo, ito, D. Ilalagay mo sa tabi ng sagot niya. Kung ang sagot mo sa number 1 ay B, dito sa tabi niya, ilagay mo D. D. Ito yun. D-I-S-C. Ito lang ang ilalagay natin. Okay? Kung ang sagot mo sa number 2, halimbawa, sagot mo sa number 1 ay B. O, ibig sabihin D. Kung ang sagot mo na sa number 1 ay D, ang ilalagay mo ay. Kung ang sagot mo sa number 1 ay A, ang ilalagay mo S. At kung ang sagot mo sa number 1 ay C, ilalagay mo C. So, ganun siya. Yan, so paki-check. Kung number 2, kung ang sagot mo A, okay, lagyan mo siya sa tabi niya ng letter D. Kung ang sagot mo sa 2, C, lagyan mo siya ng letter I. So, ganun po siya. Ngayon, kapag ka nakuha mo na yung buo niyan, okay, bilangin mo kung ilan yung pinakamataas siyang ilalagay mo dito sa number 1. Okay? Tapos, yung sumunod sa mataas, siyang ilalagay mo sa number 2. Okay? So, pag nagawa mo na siya, yan. O, ibig sabihin, ang lumabas dito, kung ano yung pinakamataas, yan yung pag-uugali mo. Okay? Ngayon, nalaman mo na, ito ang pinakamataas. Let's say, ang mataas sa'yo, D. O, o let's say, ang mataas sa'yo, I. Let's say, ang mataas sa'yo, S. O let's say, ang mataas sa'yo, C. So, lagay mo rito. Ngayon, yung sumunod sa mataas, paano po pag pantay? So, ilagay mo silang dalawa, pantay. Huwag mo na ilagay yung wala. Okay, kung meron man, pero siya yung pinakamababa, huwag mo nang ano. Okay? So, punta na tayo dito. So, bakit nga ba natin kailangan na ma-master to? Yan. Identify our personality by observation. Focus on relational needs. Okay? Develop positive attitude. Take versatility step to meet your prospect and business partners need.
Okay? To meet your prospect and business partner needs. Okay? So strength and weakness are just tendencies. People are our great asset. Okay? So in this business, no, sa negosyo natin, di ba? Relationship business kasi tayo. Bakit kailangan nating aralin to is because humaharap tayo sa tao. Yun lang siya. Okay? Oh. Pero hindi nangangahulugan na yun na yung pag-uugali mo, hindi mo na siya kailangan i-adjust. Hindi mo na siya kailangan aralin yung iba na wala ka. Okay? Ang ginagawa natin dito, kaya inaalam natin yung mga bagay na ikaw mismo, tsaka yung hindi ikaw, it's because para matulungan ka na palakasin yung strength mo at alisin ang weakness mo. Unti-unting alisin ang weakness mo. Okay? So, dapat itong apat na to, maintindihan natin kung paano siya nag-work. Okay, sa negosyo kasi natin, ah, malaking tulong siya, tama? So, una sa lahat is the D. Ano ba ibig sabihin ng D kanina dun sa exam? Iyon yung taong mga dominant, the doer. Okay, sa apat na magbabarkada, yan ang laging siya yung may pinakamataas ang authority, mainipin. Oh, anong meron daw sa doer? Um, Strength, di ba? Oh, napapasunod niya yung mga tao sa isang sabi niya lang, di ba? Goal-oriented, ibig sabihin, pag meron siyang gustong makuha, oh, kukunin niya talaga, focus siya ron. Oh, siyempre, ang doer, persistent, matyaga. Hmm. Takes charge. Ito yung mga taong kapag halimbawa, apat na sa magkakaibigan, ito yung taong laging nag-initiate, di ba? May presence of mind. Oh, halimbawa, nawala si teacher, siya yung next in line. Ganon, di ba? Siya yung nagti-take charge na hindi na kailangan sabihin. O, ganito gagawin natin. O, di ba? Yung ganon. So, hindi siya palautos, hindi siya boss, na marunong siyang mag-initiate, may initiative. Makes quick decision. Mabilis siyang mag-isip ng decision. Solves practical problem. At self-reliant or independent, hindi umaasa sa iba. Kayang tumayo sa sariling mga paa. Hard worker. Likes challenges. Pag na-challenge siya, mas ginaganahan siya. Okay? Initiator, ibig sabihin, ito yung mga taong kapag may plano kayo, siya yung kumikilos dun sa pinlano nyo. Siya yung laging nauuna. Siya yung laging nandun na. Ginagawa niya na. Oh. And result-oriented. Ito yung mga taong lahat ng gusto niyang makuha, makukuha niya. Yan ang taong dominant. So kung ikaw, kanina, ang sagot mo doon ay mataas ang D mo, you are dominant or you are the doer. Okay? So these are the weaknesses na meron sa'yo. Insensitive towards other. Hindi mo iniisip ang nararamdaman ng iba. Okay? Mainipin ka. Di ba? So, overlook risk and cautious. Di ba? Hindi mo iniintindi kung ano ba, at risk ba siya. Di ba? Basta gagawin mo kasi yun ang kailangan mong gawin dahil meron kang ginugol. Oh. Inflexible, okay? Hindi ka makasabay, 'di ba? Unyielding. Oh. So ito, resent, restriction. Kahit pagbawalan mo, 'di ba? Kahit pagbawalan mo, hindi siya makikinig sa kahit sabihan mo ng mga restriction, 'di ba? Hindi mo siya mapipigilan, walang makakapigil sa kanya. Sugod ng sugod. Initiative to details and lagi niyang iniisip na
kaya ko yan. Bakit naging weakness? Strong personality yan. Okay, kasi nga, minsan, kung ano yung kaya mo, hindi kayang gawin ng iba. Okay? Yun siya. Okay? So, ano yung kailangan natin gawin? Yan. Ito yung mga taong kapag ka-dominant ka daw, you are one of the straight to the point. Diretsahan na. Ano bang mas gusto mo? Diretsahan na o paligoy-ligoy pa? Pero pag nagsalita ka ng diretsahan, masakit. Kaya nga pagka, halimbawa, ito, yung doer, siya yung tao na kapag nag-training siya, kala mo may pinatatamaan, pero wala. Training lang talaga. Kasi pag nag-training siya, lahat sugatan. Oo, pag nagturo siya, lahat makikinig, lahat sugatan. Okay? Oh. So focus more on the goal than to please people. Mas gusto nito na makuha niya kung ano yung kailangan niyang gawin or kung ano yung ginugol niya rather than na isipin ng ibang tao. Strives for control, want to finish the task now. Okay? So kapag ka dominant ka, ikaw yung tao na gusto mo makuha kung ano yung gusto mo. At kung ano yung sinimulan mo, tatapusin mo. Expect others to do what he or she does, 'di ba? Baga pag dominant ka, ang tingin mo kung kaya mo, kaya din ng mga tao nasa paligid mo. Kasi nagawa mo ganun siya. Okay? So, if you're the dominant person, you feel like ang tingin ng ibang tao sa'yo, you're a boss. Oo. At minsan, nakaka-offend yung mga actions. Okay? So, they don't break rules, they change it. Yan. So, do things with value only. Oh, gagawin nila kapag alam nilang alam mo yun, may kahihinatnan. Oh, so expect recognition in their work. Ibig sabihin, kapag meron kang leader or tao na ganito, na doer, oh, magkakaroon talaga ng resulta. Asahan mo yan. Hindi pwedeng wala. Kasi pag na-challenge sila, sigurado, sigurado may resulta. Okay? Always wants to have the bottom line in most the conversation. High success rate because they are persistent. Mindset, not to start but to finish. Hindi ko lang to basta sisimulan, tatapusin ko to ng maganda. Yun ang doer. So, sa ano, di ba? Si Michael Jordan and si ah former President Rodrigo Duterte at si Hitler. Okay? So, yan yung mga sample ng mga dominant person na goal lang ang tinitingnan. Dito sa company naman natin, ito, si Mentor Peach, Mentor Michael and Arian Fernandez, and Mentor Jean Mantala. Okay? So, they are dominant persons. Yan, dominant mentor. So, dito naman tayo sa influential. Ang tawag sa yung I, ikaw naman yung taong mataas ang I dun sa sinagot mo kanina. Ang tawag sa'yo, influential. You are the talker. Kung sa apat na magbabarkada, yung isa, di ba? Habang, di ba, example, apat yung kayo magbabarkada, naglalakad kayo. Ang laging nauuna, yung dominant. Okay? Ngayon, ang influential, siya naman yung pinakamadaldal. Okay? Baga pag wala siya, tahimik ang barkada. O, ikaw ba yung ganon? Okay? So, ang tawag sa'yo, you are the influential. Okay? So, para kang manok. Hindi naman yung tsura, no? Yung sinasabi na, laging nagsasalita, maraming kinukwento, or joker, ganyan. O, ang strength daw po ng influential na tao is popular, di ba? Kilala,
people person, friendly, optimistic, positibo mag-isip, verbally articulate, create enthusiasm and excitement. 'Di ba pagdating na nagsalita talagang magaling magsalita, may punto, mai-imagine mo. 'Di ba, imagine conscious, always want to make good impression, okey? Life of the party, 'di ba sabi ko nga dun sa apat, siya yung pinakamadaldal, 'pag nawala siya tahimik ang barkada, okey? So ano naman ang weakness? Yan, lacks of follow through. Ang weakness naman ng influential is hirap siyang makasunod, okey? Dahil nga sa kadaldalan niya, yung sikreto mo na sinabi mo, "Uy, atin-atin lang 'to ha." Naging atin-atin lang din sa ibang tao. Alam mo yun, nagsabi ka ng sikreto, kaya kung may sikreto ka, huwag mong sasabihin sa madaldal, sa influential na tao, okey? Huwag mong kasi asahan mo, lalo na 'pag lumabas na yung salitang atin-atin lang ha, yun na yun, sunod-sunod na yan. Oh, dun sa'yo, kayong dalawa, ikaw nagsabi sa kanya, sa inyo lang, 'di ba? Tapos 'pag sa ibang friend niya na, "Uy, atin-atin lang 'to, gano'n. Yan. So, acts impulsive, okay. They buy things they don't need. Eh, kasi nagustuhan lang nila, natuwa lang sila, bibili nila, gano'n sila, okay. Oh, emotional roller coaster. Ibig sabihin pabago-bago ng isip. Halimbawa, ngayong umaga pagkagising masaya, pagdating ng tanghali iritable na, pagdating ng hapon, oh, masaya ulit. Pagdating ng gabi, oh, wala tahimik naman na. Oh, gano'n siya, overcommits than forget, okey? Ibig sabihin madalas siyang magsabi na kung ano yung laging gagawin, pero nakakalimutan naman niya. Halimbawa, "Uy, sa 4 na magbabarkada, nagkaayaan, oh, punta tayo sa birthday ni ganito, pero ang kumbaga naka-oo na siya sa isa, o-oo ulit siya sa isa, oo. "Oh, promise 'di ako mawawala diyan." Sabay makakalimutan, "Ay teka, may lakad nga pala ako nung araw na 'yan, may kailangan akong puntahan." Gano'n. So, overestimate result, okey? So, kapagka ang influence 'yan, 'yan. So, bad with time, ito yung madalas late, okey? Madalas late sa barkada. Halimbawa 'pag nagpatawad kayo, "Punta tayo sa ganito, magkita-kita tayo ng 1." Siya dadating 2, dadating 3, ganyan, late na, okey? So, 'yan ang influential. So, ito, another thing na meron sa taong impluwensiya kung may leader ka na ganito or kung ikaw mismo can't live without people, okey? Alam mo 'yun, parang hindi siya masaya or hindi buo ang araw niya kapag hindi niya wala siyang nakikitang mga tao sa paligid niya. Sobrang tamlay niya 'pag wala siyang nakikitang mga tao sa paligid niya, mga kaibigan, barkada, kasama sa trabaho, ganiyan. So, likes to get approval from other people. Halimbawa, sa barkada, yung okey, yung influential, pumunta kayo ng mall. Etong na 'to, ito yung laging "Uy, maganda ba? Bagay ba 'to?" Ang dominant, alam niya na kung ano yung bibilhin niya. Alam niya rin kung ano yung babagay sa kanya. Ang po, tatanong niya muna sa'yo. Lahat tatanungin niya, oo. "Uy, sa tingin mo okey kaya 'to?" Gano'n. So, 'yan, visionary 'yan. Isa sa magandang, ah, pag-uugali ng taong or influential is ma-vision sila. Kumbaga, ang nakikita na kaagad nila is yung 5 years from now, 3 years from now, yung future na.
Kasi pag na-imagine nila yan, na kung ano yung makikita nila sa vision nila, maliwanag sa kanila yan. Okay? Kaya kung pag mag-isip ka, anong mangyayari sa atin 5 years from now? Oh, ito mangyayari sa akin. Pag ano ko, meron na akong sariling sasakyan, may ganun. Oh, so yun siya. Ganun kalinaw pag nag-vision siya. So get too excited easily. Okay? Yung baga, madali siyang maganado, ganahan, mamahawa ng positivity. Okay? Madali rin siyang mahawaan ng negative. Okay? Yan. So, grand gestures to express themselves. Mas madalas, ano sila, sinasabi nila kung ano yung nararamdaman nila. Halimbawa, yung, ano yung ano, alam mo yung nadulas ka. Ang taong di, pag nadulas, tatayo, tayo ulit. Okay? Ang taong ay, di ba, itong influential, nadulas siya. Oh, tayo, tapos sasabihin niya sa iba, uy, alam mo, nadulas ako dun, no? Ganun. Okay. Ganun siya. Ikukwento niya pa kahit hindi naman na. Yun. So, exage magkwento. Alam mo yung sa apat na magbabarkada, okay? Yung dominant, pag nagkwento, direct to the point. Pero ito, pag nagkwento, alam mo yung, ang sinabi ng doktor, ah, ano yun? Ang sakit mo, masakit lang yung tiyan mo. Ngayon, pag ito ang nagkwento, ang sakit mo, sa loob ng katawan mo, malala na. Kailangan ng maggamot. Pero ang totoo, ang sakit mo lang, kinakabag ka lang. Oo, ganun siya, exaggerated siya. Okay? So, yun ang mga taong exag sila mag-isip. Kaya kung ano yung kinuwento mo sa kanya, paglabas nun, ano na, exaggerated na. Okay? Tank can be his her best friend or worst enemy. Bakit? Minsan kasi sa kadaldalan niya, tulad nun, yung sikreto niyong dalawa, dahil naikwento mo sa kanya, maikukwento niya rin sa iba. Or, meron kang tinatago na, halimbawa, may susurpresahin kayo. Dahil best friend mo at kabiruan mo, uy, mamaya pupunta kami sa bahay niyo at susurpresahin ka namin. Pak! Ganun siya. Kaya make sure, di ba, na kung meron kang surprise, wag mo nang sabihin sa kanya. Sabihin mo sa dominant. Okay? Sabihin mo sa dominant kasi sigurado tutulungan ka niya kung paano magagawa. Okay? So, likes to dream and do exciting things. Ayaw nila ng negative. Ang gusto nila is makita nila yung pangarap nila, 'di ba? At ganado sila kapag exciting yung ano. Pero pag boring, medyo seryoso na yung usapan, ayaw na niyan. If you can't sing, ito madalas to sa mga influential, they can't sing. Hindi sila maayos kumanta. Pero dinadaan na lang nila sa lakas ng boses. If you can't present well, present with enthusiasm. Baga, pag nagpe-present sila, hindi nila kayang i-present ng maayos, idadaan nila sa gigil, sa excitement. Ganoon. So, yan po yung mga I. Yan. 'Di ba? So, yan. So, sa company natin, yan, si Mentor Patsy, yan, at si Mentor Mitch, si Mentor Marlon, si Press, yan. So, if you're steady naman, pangatlo na. Kung ikaw naman, mataas yung S dun sa sinagot mo, ikaw yung taong the peaceful. Okay? Ikaw yung taong the peaceful. So, ano ba yung baka, di ba? Yung baka kahit naiinitan na, dyan pa rin. So, ano bang strength ng steady?
siya yung taong the watcher, the follower. Okay? Long-term relationship. Kaya kung ang hanap mo, long-term business partner, hanapin mo yung mga taong steady. Pero, may pero yan, mamaya. Oh, siya rin yung mga taong loyal. Steady, loyal, pang long term. Di ba? So, reliable, maasahan, trustworthy, agreeable. Ba, sa apat na magbabarkada, umorder kayo ng pagkain. Nung umorder kayo ng pagkain, sige, yun na lang din yung akin. Yung parehas ng kanya. O, sige, kung ano yung sa'yo, yun na lang din yung akin. Ganun siya. So, get along with the people. Okay? Baga, marunong siyang makibagay sa mga tao. Oh. So, yun yung pag-uugali na meron siya. Ito naman yung weakness niya. Oh. Resist quick change. Ayaw niya ng pagbabago. Ayaw niya ng mabilis na pagbabago kasi okay na nga siya doon eh. Relax siya doon eh. Kampante siya doon. Komportable siya doon. Ayaw niya ng pagbabago. Avoid conflicts. Ano yung conflicts? Play safe. Yung tipong, halimbawa, ito, nagkwento ng hindi maganda sa'yo. Di ba sa apat mong babarkada, yung dominant, nagsasabi ng problema about dun sa friend nila. Tapos yung I, nagkukwento rin ng problema about dun sa friend nila. Ikaw, dahil steady ka, makikinig ka lang. Oo. Or sasabihin, may sinabi si ganito eh. Pero hindi sa akin galing yun ah. No, ganun. Iiwas mo yung sarili mo. So, yan yung weakness ng steady. Overly tolerant. Alam mo yung tipong naghintay ka, di ba? Ang dominant, pag naghintay siya, dapat nandun ka na. Hindi pwedeng paghintayin ng dominant. Ang I, okay, same din. Di ba? Hindi mo rin basta-basta mapaghihintay ang I. Kasi mabilis siyang mainip. Mamaya, pag naghintay siya, iba nakausap niya. Ganon. Oh. Yung S naman, oh, overly tolerant. Ito naman yung, alam mo yon, 3 hours ka na naghintay. Uy, kanina ka pa ba dito? Oh. Tapos sasabihin, di, okay lang. Yun, ganun ang mga S. Okay? So, indecisive, hindi makapag-desisyon agad. Okay? Indirect with others, hindi niya kayang direct to the point, prangkahan. Ang dami niyang paligoy-ligoy. Okay? Lacks of self-confidence. Okay? Hindi siya yung malakas ang loob. Lacks of initiative. Okay? Hindi siya yung wala siyang pagkukusa. Baga kahit nasa paligid niya na, nasa harap niya na, kailangan sabihin mo pa. Oh, okay? Kahit alam mo yon, ito yung kailangan mong gawin. Pero hindi niya pa rin gagawin hanggat di mo sinasabi. Stubborn. Matigas ang ulo. Okay? Procrastinate. Oh, halimbawa, nagpa-deliver ka. Ay, mamaya na lang. Ay, hindi, bukas na lang. Bukas papa-deliver ko, promise. May ganun pa yan. Manyana habit. No, manyana, laging mamaya na. Mamaya na yan. Bukas na lang. May bukas pa naman. Next week na lang. Next month na lang. Sa ako na gagawin. Ganun. Ang dominant, ngayon agad, gagawin niya na para matapos na. Hmm. Same thing to I. Gagawin niya na. Okay? Pero itong S, mamaya na lang. Okay? So ano pa? Oh, madalas siya later. Get along with people, madalas siyang mabilis makahalubilo sa mga tao. Siya yung tipong hindi mo agad-agad mapapaniwala. Cool lang siya. Okay? Good with routine. Kasi nga dahil sa relax siya, naaayos niya. Okay? Nagkakaroon siya ng mga checklist, ganyan. Nagkakaroon siya ng mga
ng mga ano, kaya niyang i-organize, 'di ba? So, best position at work counselor kasi magaling siyang makinig, okey? Magaling siyang makinig, mag-obserba sa kinikilos mo, sa galaw mo, sa kung ano yung sinasabi mo. Kaya niyang pagtimbangin yung dalawa, 'di ba? So, doesn't want confrontation, ayaw ng kinokompronta. Predictable, makikita mo kung ano kaagad kung ano yung mangyayari sa kanya kasi nga gano'n siya, yung pag-uugali niya. Matagal magkakaresulta 'to kasi ang bagal nito, eh. Gusto niya ano, pabagal-bagal. Oh, agrees with anyone opinion, okey? Oo, mabilis siyang mag-agree sa mga opinyon ng iba, 'yan, pinky promise. 'Yan, so example ng steady person or the peaceful person, 'yan si ano, Mother Teresa, 'yan, tsaka si Carlo Katigbak na nililitis na, 'di ba, for 11 hours pero kalmado pa rin, 'yan. So, steady or the peaceful person dito sa company natin, Mentor May, Mentor Ikay, okey? So, 'yan, dito naman tayo sa corrective. Yung corrective, ano ba yung corrective na 'yan? The thinker, 'di ba? 'Yan, so ang strength daw ng the thinker, the perfectionist. Kailangan laging maayos, laging tama, hindi ka puwedeng magkamali. Get things done right. Hindi ka puwedeng magkamali, kailangan maganda yung ano 'yan, perfect 'yan, hindi puwedeng okey na, dapat perfect, okey? Orderly or organized, 'yan. Kumbaga pagka sa apat na magkakaibigan, 'pag chineck mo lahat ng wallet nila, ang dominant, gulo-gulo ano 'yan, bahala na kung anong laman, 'di ba? Ang I, gulo-gulo, may barya, may minsan may ano pa, yung wallet niya magkakahalo yung pera, 'di ba? Tapos ang S, um, 'yan yung organized din, siya naman yung 1,500, 200, 1,000, 150, 20, gano'n. Gano'n din ang corrective, organize siya, ayaw niya ng makalat, okey? So, ibig sabihin, ang corrective hindi mo puwedeng isama sa I, okey? Kasi ang I magulo, oh, 'di ba? So, 'yan, detailed orientation, detailed oriented, I mean, oh, detalyado, gusto detalyado. Kapagka nag-explain ka sa kanya, kailangan detalyado. Minsan ito, may mga makakausap tayong mga client na ganito, na ilang butil, gaano kataas ng sentimetro bago bago hina-harvest yung barley, gano'n siya. Bago hina-harvest yung product or gaano karaming tubig ang kailangan, ilang ml yung specific. May iba pa niyan, ilang ilang ano, ilang percent ng minerals and vitamins ang meron sa sa product na 'yan, gano'n. Gano'n siya sa kadetalyado. Committed to quality, okey? So, kapagka nakita mo 'tong taong ganito, 'di ba, committed siya kung ano yung maganda, okey? So, competent, precise, loves checklist. Nagawa ko na ba 'to? Nagawa ko na ba 'yan? Nakapagpa-deliver na ba ako? Nakapag-post? 'Yan, masipag ang taong ganito. Okey, kaya kung gusto mong leader na ganito, corrective. Ang weakness naman niya, overly cautious. Alam mo 'yun, masyado siyang nag-iisip, 'di ba? Oh, so sensitive sa criticism. Dahil nga perfectionist siya, ayaw niya ng tinatama siya. Ayaw niya na napagsasabihan siya na, "Ganito gawin mo, ayaw niya nun,
Oh, pagka ginawa mo yun, yari, magkakagulo kayong dalawa. Pessimistic, okay? Oh, hindi siya negative, pero hindi rin siya ano, baga parang ah yung ano niya, yung pag-iisip niya nasobrahan sa, uy, sobra-sobra ka na sa pag-iisip. 'Di ba? Masyado ng maraming tumatakbo sa isip mo, 'di ba? Ayun yung analysis paralysis. Kasi sa kakaisip mo, tama kaya 'tong gagawin ko? Tama kaya yung ganito? Maayos kaya 'to? Yan, na-paralyze na, hindi na nakagalaw. So yan, ito yung sample ng corrective. Alam mo yun? Oh, yung kulay, 'di ba? Maayos. Sa notebook, kailangan pantay-pantay, ganyan. Yan yung mga top corrective. So, nakabase kung ano yung galaw nila, yung idea nila, yung knowledge nila, nakabase sa libro o sa kung ano yung sinusundan nila. Okay, gumagamit sila ng manuals, checklist, at chart para magawa nila ng tama yung trabaho nila. Takes of the past and history. Ibig sabihin, kapag ka nagkaroon kayo ng pagtatalo, okay, kikimkimin niya yan at hindi niya yan makakalimutan. Kahit abutin ng ilang taon yan at pag nakita ka niya, uy, ikaw yung ano, hindi ko nakakalimutan yung ginawa mo. Oh, don't be offended when they are suspicious. Kapag minsan na naghihinala sila, 'di ba? Huwag kang ma-offend. Okay? Madalas lang talaga silang mag-isip. Need personal space. Hayaan mo. Kasi hayaan mo siyang maka makaisip, makapag-isip-isip. Yan. So, yan. Isa sa mga corrective people, 'di ba? Bill Gates. Yan, sa company natin, Mentor Kat, Mentor Jonathan. Alam mo yung pag nagjo-joke na pala sila. Oo. Bagay, yun yung corrective people. Hindi mo mapapansin na nagjo-joke na sila. Kasi corrective sila. They are very serious. Maayos. Ganon. So, how to spot and handle clients na sobrang dominant? Kapag ka dominante daw ang kliyente mo, kailangan firm yung handshake mo. Pag nag-handshake kayo, nagkita kayo, tayo ka. Huwag kang nakaupo. Tumayo ka at hawakan mo mahigpit. Saktong higpit lang yung kamay niya. Check their watch. Ang dominanteng tao, panitingin ang tingin sa oras niya. Okay? Malalaman mong interesado pa yung kausap mo or hindi na. 'Di ba? Malalaman mong dominante yan kung kapag kuyakoy. Kung alam mo yung nag-aano ng paa, pinanginginig yung paa, ginaganon yung kamay, 'di ba? Nagkukuyakoy na. Oh, ganun siya. Sabihin, dominant person, mabilis mainip. Ngayon, anong kailangan mong gawin? Get to the point. Show them result. Okay? Pakita mo yung mga naging resulta ng mga business partners natin. Kung naman, isang question. Oh, sa kanya, pag tinanong mo siya, ang sagot sa'yo, isang paragraph. Halimbawa, ang tanong mo, ah, kamusta ka? Oh, kapag ka di ang kausap mo, ang sabihin sa'yo, okay lang ako. Hmm. Pero kapag alam mo, ganito, nung pagkagising ko ng umaga, medyo ano nga eh. 'Di ba? Ang dami niyang kwento. 'Di ba? Hanggang sa naikwento niya na lahat. Pero ang tanong, kamusta ka? So, ganun siya. Ang sagot niya sa'yo, paragraph. Ganun siya sa expressive. Okay? So, expressive in your presentation, ang dami niyang kwento. Pakilala mo sa buong team, sa team mo, yan, lalo sa mga same background niya. Pagka pakilala mo sa magkakasundo sila. Halimbawa, yung na kilala mo, may resulta sa kabilang team, ipakilala mo siya ron. Oo, mamomotivate siya. Lalo sa mga same background nila. Masaya kasama.
pa-visualize mo sa kanya pwedeng mangyari pag nag-join siya. Ano yung sa tingin mo pwedeng mangyari sa'yo pag ginawa mo tong negosyo at nakita mo kumikita ng ganyan? Di ba? So, ganun. Yung S naman, yan, smiling face. Lagi lang yung nakangiti. Mahirap malaman kung ano ba yung tumatakbo sa isip niya. Hindi rin niya magtatanong. Hindi mo rin mahalata sa kanya kung interesado pa ba siya o hindi na. Kasi magaling siyang mag-poker face. Okay? So, focus on their why. Okay? Anong kailangan mong gawin? Mag-focus ka. Bakit mo nga pala naisipang mag-join? Bakit mo nga pala naisipang mag-take ng barley? Para kanino ba? Focus on their why. Kung sino man ang nakausap mo or client mo or leader mo, yan. Laging magtatanong sa'yo, paano mo ginawa? Paano? Okay, siya yung madalas na skeptic. Pag sinabing skeptic, siya yung ang dami niyang mga sinasabi. Hindi naman totoo yan. Ang dami niyang objections. Oh, just be detailed and show the computation. Kapag ang kausap mo, maging detalyado ka lang. Okay, sige, ganito po. Kapag ka, oh, tapos, ito pong pwede mangyari sa'yo. Worst case scenario, kahit sabihin natin, ganun. Oh, tapos bibigyan mo siya ng plano. Okay? Yan. So, yun ang mga taong corrective. Yan. Bumalik ako sa umpisa. Yan. So, yun. Sumobra na. Yan, matanong, yan. Bigyan mo lang ng computation. Paano nga ba kumikita dito? Maiintindihan niya na yun. Doon niya na maintindihan. Okay? So, how to spot and handle the leaders. O, kanina sa client. Ngayon naman sa leaders mo, business partners. Kapag OTS, on the spot mag-schedule. Halimbawa, meron kang downline. May leader ka na tinutulungan mo ngayon. Sabihin sa'yo, pwede ka ba rito? Ngayon na may kakausapin tayo, pakilala ko sa'yo. Ganon. Nacha-challenge sa resulta ng iba. Natitrigger sila. Pag may nakikitang, uy, parehas kami nito, pero bakit siya? Kumikita na ako, wala pa. Ganon. You can build as your next core leader. So, ibig sabihin, kung gusto mo ng taong laging may resulta, may isang salita, at tatapusin kung anong ginawa niya, kailangan mong makita o makilala yung dominant. Kasi sure na meron kang makukuhang resulta. Okay? You can challenge to hit incentive. Ang mga dominante. Mahilig sa banding. Mahilig sa banding. Make sure that they are following up their clients. Okay? And you can make them host on your events. Kasi sila yung buhay ng party. Kaya kung gusto mo na ganado at masaya yung party na pupuntahan mo o party na ginagawa mo, ang kunin mo, mga host, yung mga sa grupo nyo. Yung mga madadaldal. Okay? So, S, yan. Kung may leader ka na S, give them responsibility kasi maaasahan mo sila. Right motivation, guide them. Di ba? Bigyan mo sila ng tamang motivation, i-guide mo sila. Check on their activities. Okay? C, ang kapag may leader ka ng C, yan. Magtatanong sa'yo, "Men, paano natin gagawin? Oh, sa product natin, ilan ang laman niya, paano na buo, paano na maintain yung pagiging healthy, ay niya, buhay niya, nutrition, di ba? So ask them ideas in the business. Check on their action. Ano na bang plano mo? Ano nang nagawa mo ngayon? Oh, sandwich approach.
think they're rare. Rare make mistakes. Oh, if they make mistake, if someone else fault, most of the time, issue is not about being the right. Subjective, two sides of the story, you need understand to make it work. Okay? So, yun siya. Handling your weakness as dominant person, be patient. Magplano. Learn to submit to your mentors. Ito ang weakness madalas no ng mga taong dominant. Hindi sila basta-basta makikinig sa mentor nila. Lalo na't kung nalagpasan na nila ang resulta. Halimbawa, ang mentor nila ah, nasa low rank position. Tapos ito, medyo tumaas ng konti. O, nagka-resulta ng konti. Hindi pa, sabihin natin, hindi pa tumataas talaga. Pero nagbunga lang yung ginagawa niya. Ganun na kagad siya hindi na nakikinig sa mentor. Hindi na siya nagsasubmit. Kasi, nagawa ko na, gagawin ko na lang ganito ng ganito ng ganito. Okay? So, ang weakness niya, hindi siya madalas mag-yes mentor. Okay? So, dapat mabago natin siya. Dapat yes mentor attitude tayo. May na-receive ka man, may naabot ka man konti, di ba? Yes mentor ka pa rin. Learn to listen. Mas magaling pa ako sa iyo. Ganyan yan sa mentor niya. Okay? Kapag nakakilala ka ng ganun, huwag mo ring aawayin. Kasi pag-uugali niya, hindi lang siya aware. Waste of time ang training. Pag-attend dito, na iirita ka, 'di ba? Kasi parang sayang sa oras, ang tagal ng paliwanag, ang tagal ng ganito. So, tandaan natin, hindi siya waste of time. Sharpening your saw. Ibig sabihin, pinapatalas mo yung kaisipan mo sa negosyo natin at believe in your leaders. Okay? Wag kang panghinaan sa kanya or sabihin natin kung may mga plano siya na hindi mo nakikita. Okay? O i-guide mo lang siya. So listen, makinig ka sa kanya. Okay? Know what you want. Ano ba talagang gusto mo? O ito kailangan nating gawin. You have to do the things you need to do for you to get your things you want. Okay, simulan mo maging organized. Schedule mo, kamusta ba? Araw-araw ba may ginagawa ka? Araw-araw ba may ano? Ganon. So, ang S naman, start doing the things you need to do. Now, posting, prospecting, application. Alam niyo po yung mga S, no? Matagal. Matagal talaga maka-adapt. Okay? Pero hindi sila mahinang klase. Pero kapag natutunan nila, asahan mo. Ganun siya. Okay? Pero it takes a lot of time and effort para maturuan siya. Okay? So, practice to decide faster than usual, especially the simplest one. Step out of your comfort zone. Di ba kasi gusto niya laging relax lang. Ayaw niya ng pagbabago agad eh. So you have to be aware that sometimes what makes the delay of your result dahil yan sa kamamaya mo. Dahil pinagmamaya-mamaya mo pa eh. Yung pwede mong makuha ngayon, yung pwede mong tapusin ngayon, pinabukas mo pa. Okay? So yung C, declare your goals and ideas. Okay? Kung gusto mong malabanan yan, gusto mong may ma-achieve ka, okay? Voice out mo. Ano ba yung gusto mong makuha this year, this month, next month, this week, today? Di ba? Act on it. Do not wait for the things to be perfect. Huwag ka masyadong mag-isip. Okay? Walang taong perfect. Okay? So, learn personality. Yan. Pag dominant, leading your team. Ito yung mga taong leader type. Ang I, yan yung mga taong motivating your team. Yung S, sila yung mga taong nagpapanatili, handling your team. And yung C, managing your team.
kung ano na bang kailangan nilang gawin. Okay? Yan. So next, do not envy the other's personality. Embrace your personality, focus on your strength, and develop your weakness. Sabi dito, i-focus mo yung strength mo. Alam mo na yung strength mo ngayon, palakasin mo pa. Kasi pag malakas na yan, unti-unti, mai improve mo na yung weakness mo. Do not compare yourself to others. Two things will happen. You will be proud because you are better than others, and you will become insecure because you may think that they are better than you. Okay? Ang kailangan natin dito, good communication. Produce good result. Ang kailangan natin dito, great communication. Produce great result. Okay? Extraordinary communication. Produce extraordinary result. So dito sa ginagawa natin, no, kailangan mo lang siyang maintindihan. Okay? So, with that, thank you so much sa lahat ng mga nakinig. So, yun po ang kailangan nating matindahan, no? Yung DISC. Kung ano ba tayo, paano tayo makitungo sa client natin, sa prospect natin, at paano tayo makitungo sa leaders natin. Okay? Sa labas po, binabayaran yan. Pero dito sa atin, libre po nating nakukuha. Okay? May mga successful leader at mga na nagtuturo ng about leadership. Yan po ang tinuturo nila. Binabayaran po sila ng 10 to 15,000 per session. Okay? So, pagka itinuro siya sa atin, kailangan maintindihan natin kasi hindi po siya basta-basta. It's a personality na pwedeng makatulong sa negosyo mo kung gusto mong mapalago siya, di ba? At para maintindihan mo kung paano ka makitungo sa mga tao. So yung apat na personality na yun, kailangan ma-master natin. Tayo yung maging panglima. Ano yung panglima? Kaya mong gawin ang lahat ng yon. Okay? Ikaw yung panlima. Kaya mong gawin yung apat. You're dominant, you're influential, you're steady, and you're corrective. So, yun lang po. And thank you so much. And I hope na nakatulong uh, tong topic natin ngayon sa pag-grow mo sa negosyo. And thank you. I'm Jeremiah Bantog and I am worldwide. Yan.